That means, the yabang part. Sa magaling part. Naides. Ayos lang. What is up, Newmers? Newmers. What's up, Newmers? What's up, Newmers? Newmers? Episode 3, New Pod. Ako si Jashi. Basti, handles namin, as usual, wala pa rin. Mamaya magkakaroon niya after edit. Siguro by this time, gamay ko na yung mga parts na yun. Kasi yung episode 1 and 2, sobrang trial run siya. Episode 1, sorry. Kaboses namin si Alistor. Alistor ng Hasbin Hotel. Medyo Radiohead kami. Tapos, episode 2, nag-improve. Tapos, topic natin yun. Adulting. Adulting, hirap. Adulting life. Kaya ba? Sure. Kaya? Malinis ba tong episode na to? Naman? Hindi. Malinis to. It's clean. It's wholesome. Depende na sa mga tanong kasi pati na may odd questions regarding sa not safe for work. I'd say wholesome siya kasi wholesome tsaka realistic. Kasi nasa mid-20s na tayo eh. Hindi ko tanggap. No? Ako magkaedad tayo eh. Diba? Wala na tayong gap eh. Tulad ni Ray, mas matanda sa atin si Ray eh. Hindi ko alam mas matanda sila. Alam ko medyo 1 year apart ganun. 1 year apart. Pero hindi naman ganun katanda. Pero yun nga. Within a range. Basta range pa rin natin mid-20s. So yun. Working na. Nag-sink in na. Kasama ko ngayon isang tatay. A father of one. Questions ngayon is struggles. Yeah. Attainments. Ano pa ba? Mga naranasan. Siguro how it works na lang. Parang yung general gist niya na parang how do you go through it? Or ano yung naging process nun? Ano yung naging struggles nun? Ano yung mga ups and downs nun? So, start muna natin sa working life. Nag-start ako mag-work 2019. After 3 months graduate. Okay. So, July ako nag-start nun. Tama. Tapos, 3 years sa unang work, 2 months sa next work, 6 months sa third work. Currently, nasa work ngayon ulit. Grabe yung transition mo ng transition. Sobrang tagal mo. Tapos, 2 months lang ako dito. 2 months tapos 7 months. Tapos, current ngayon. Sa current mo ngayon, gano'ng katagal ka? Hindi ko pa ma-disclose kasi di ko rin sure. Nandiyan ka pa eh. Kasi nandito pa ako. Masaya ako sa ginagawa ko eh. Ngayon lang ako nagkaroon ng gantong experience sa isang work na masaya ako sa environment ko. Paano may una? Tagal mo dun, hindi ka pa masaya? Masaya naman. Ang masyado lang siyang plain para sa akin. Di siya para sa palette ko. Paano plain? Like parang general lang. Tapos wala ako masyadong ginagawa. Kasi hindi. Very open yung company. So like, ang work kasi namin 8:30, di ba? Pumapasok ako 9:30. Good lang. Tapos walang kaltas. Ganun? Oo. So guys, architecture guys. That's how you earn sa mundo. Tapos huwag natin pag-usapan yung second tsaka third. Dumaan lang ba yun? Skip na natin yun. Dumaan lang yun? Parang sideline lang yun? Hindi naman sideline. Hindi ako naging masaya sa work na yun. Paano? Parang di masaya. Kasi hindi para sa akin. Yun na lang. Hindi para sa akin yung part ng work. Start ka ng work. Then, di ba, Archi. So, kailangan mo accumulate Archi pa rin na work related yung ginawa ko. Okay. Junior architect. Yun. Hanggang sa nag-architect na rin ako sa time na yun. Wait lang. May difference ba? Kasi, di ba, work ka without the card pa. Hindi ka pa architect nun, as in talaga. Wala pa ako ID nun. Any difference ba na may ID ka na now versus just general knowledge sa ibang tao? Like, how does it work ba? With or without the license? Sa ganyang information, di ko kasi masyado na-practice ang usual na pagiging architect. Nagamit ko naman siya, pero hindi for a meantime lang. Like, nagpirma lang. Yung nagawa ko lang naman, nagpirma ako eh. yun eh. Nagpirma ako, nagamit ko yung dry seal ko, yung stamp ko, isang beses. Tapos di ko na na-practice ulit. Kaya hindi ako yung target na para tanongin yung ganun. Okay.
So, posible magtawag na lang kami ng isa pang architect na nagamit niya talaga yung license. Mostly leaning sa... how do you use the license pa? I mean, for me, explain it. I-dumb down mo sa words na tingin mo kaya ko. I mean, dumb down na rin yung sa akin. So. Sure, no. Bobo ko pa lang. Akala ko palang... nagamit ko lang siya for permits. Permits. So, legal document na siya. Dahil sa akin. Di ba nagbabago yung di ba nagbabago yung sure, parang... Sorry kung may mali ako masasabi. Di ako sure sa profession ko. As in. Sige na, siguro, correct him correct us. Kung sakali lang. Ako, correct me if I'm wrong kasi nga di ako sure. Kasi isang beses ko pala siya nagamit. Ginamit ko na siya for pang-pirma lang naman. Ng isang document. Ng mga drawings. Nakailang dry seal din ako sa makit kamay ko. Akala ko kasi parang if you have the license na, it gives you greater opportunities sa work mo. Alam ko parang mas broaden na siya. Salary-wise. Paano ba? Can you explain it to me salary-wise with or without? Kasi I'm curious myself na syempre nag-work as junior architect, gain experience, pass ng board, kuha may license, is there any difference? Or nadagdag naman siya. Pero yung time kasi na yun, di ba 2 years ako nag-train, di ba? Sa 2 years na yun, dapat mag-exam na ako. Boom, hinampas ng pandemic. Yeah. So, na-extend, kami yung batch na na-extend. Okay. Like, dapat 2021, nakapag-exam na ako. Na-extend siya hanggang January 2022. Okay. Doon lang ako nakapag-exam. So, naging 2.5 years yung, range ng pag-exam. Typically, that 2 years lang, di ba? Usually. So, yun yung nangyari. Tapos, sa loob ng 2 years, ang mabait kasi yung company namin, sabi sa akin, Josh, papasa ka naman. Increasean ka na namin. Wala nang duda. Pag dumaan doon sa company na yun, pasado eh. Okay. So, may pamahiin ba? May pamahiin na lahat ng dumaan sa company na yun. Ayun, pasado. Ito naman. Which is totoo. Ito naman. At nangyari. Not sure now kasi wala na ako dun. Kasi yung naging pamahiin namin na as long as dumaan ka sa amin, pasado ka. Walang mintis. Wala pang nabagsak. Wala pang bumabagsak na. Wala pang record na ganun. Malinis yung record. Seryoso. I mean, di ba parang nakakatawa na yung kumpanya na parang nag-hire sila ng ganun kalakas sa tao na sure ball sila na, papasa ka. You'd pass talaga. Imposible hindi. Yun din yung nangyari sa current na company ko ngayon. Kasi wala akong experience. As in background. Background ko lang yung college natin sa Revit. Revit is yung software na ginagamit for 3D modeling, BIM, Building Information Modeling. Yun yung ginagawa ko ngayon. Wala akong solid background, like work-related na Revit. As in, nung time na nag-resign ako sa third work, sabi ko, Revit naman gagawin ko. I-pursue ko to. So, nag-aral ako. Hindi ako nag-aral online. Hindi ako nag-aral na nag-enroll ako. Pero nag-aral ako ng self-study. YouTube lang. Tapos doon ko nag-gain yung confidence mag-apply sa mga Revit na works. Confidence and a little bit of magic na sa resume. A little touch of sprinkles sa portfolio. Ano yung sample works mo dyan? Like, parang... Sample work. Isang 3D model na residential. Ginawa, yung plan galing sa isang PDF lang. Pero yung totoong plan naman yun, ginawa na siya. Tapos, yung 3D model, ginawa ko siya sa Revit, para ipakita na, parang may kasi dun eh. May... Per level na papakita ko ano yung nakikita mo sa loob. Interiors. Ginawa ko siya, interiors. Na parang per layer, first floor, second floor, roof. Tapos hati-hati siya, tapos makikita mo yung loob. Ay, cross-section? 3D. Tapos makikita mo yung loob. Okay. So yun, ginawa ko lang yun for Revit. Tapos, yung pinang perspective ko, galing sa SketchUp. Okay. Pinodel ko sa SketchUp. Tapos, galing. Nirender ko siya sa Loom yun. Okay. Tapos, final touch ni Photoshop. Grabe. Tapos, pagdating sa interview, sige, sabihin ko na. Sinabi ko sa interview, opo, lahat yan, Revit.
Yung perspective lang, hindi. Inamin mo naman. Okay. That's good. Pero, yun yung little bit of magic. Lahat naman siguro kailangan ng magic konti dyan. Bawal naman lahat na bareback experience lang. Experience lang naman. Hindi naman yung buo. Iba naman. Kasi wala talagang palag kung wala akong background. So, doon ko na dinaan na lahat ng dalawa yung ginawang present na ginawa ko sa Revit. Malinis naman yung gawa. So, tingin ko din yun. Tsaka, yung pahatak sa akin na nagulat ako, na perfect ko din exam. Ano ba exam? May parang binigay pa silang... Tatlong exam. Isometric, 2D CAD, 3D Revit. Ano yun? Parang ginawa mo on the spot? On the spot. Paano yun? Parang 20 minutes, i-drawing mo yung isometric, tapos yung 2D sa PC na, tsaka yung Revit sa PC na. Drawing? 1 hour yung dalawa yun. Ano yun? Naka-paper lang. Manual. Sure, it's good. Hindi, mahilig ako sa isometric eh. Alam ba ni Churo? Alam ko lang. Ito, equals ito. Tatlong view, tapos gagawin mo. Okay, sige. Yun yung nangyari. Hour pa. Tapos, yun, sabi na perfect ko daw. Sabi, tinanong kung may kakilala ba ako. Sabi ko, wala naman. Ngayon ko lang narinig itong company nito. Tapos Japanese company. Ngayon ko lang narinig na meron dito nun. Ngayon pa nga lang nag-work sa Makati. Okay. Nagulat sila. Tapos, kahit pa paano, nasunod yung demand ko. Tapos yun, medyo masaya naman. Masaya naman ako sa work ko. Yung demand mo naman, mostly, salary tsaka schedule o... Kasi minsan may demand na parang, ito yung gusto kong sweldo, ito yung gusto kong time frame na mag-work lang ako. Wala naman. Yung time frame nila yung nasunod. Okay. Tapos yung sweldo na pag-usapan naman, nasunod yung gusto ko. For now. Yun yung current situation ko ngayon. Ikaw ba? Kailan ka nag-start? Hell na. Hindi, hirap nun kasi... Iba yung struggle mo eh. Putok ng pandemic yun, di ba? Sabay tayo kasabayan ng pandemic. We're having Zoe pa nun eh. Kasi... Memory-wise, di ko na maalala kung kailan ako nag-start ng first work ko. Work ko lang is yung pucho-pucho lang na tawag dito. Di ko sabi pucho-pucho, pero dami narating siguro. Pero mostly, di ko siya consider na job. As in, taga-benta ako ng wifi nun, pre. Ay, oo, nakita nga pala kita nun. Oo. Nagawag mo ako, tapos nagpakita ako dun sa mall. Wait, Josh, hindi na ako sa ating. Saka yun, Super Gold. Doon ako. Parang napaka-convenient niya somehow no, na inconvenient kasi. Convenient, nandito ka. What are the odds? Wait, dito ulit ako sa Libertad. Pero ayun nga, parang nakakatawa lang kasi na sobrang baba nun. Kasi 3 days ako go-work, then 500 per day, and hindi pa daily yung bayad na you'd get your sweldo after the 3 days work. Tapos, sinesend out kami sa kung saan. Mostly hanggang Las Piñas, along Pasay, ganyan. Then mabenta kami wifi. Kahit di makabenta, kahit actually nga, umupo ka lang dyan, offer mo lang. Like nga, umupo ka lang dyan, tapos tulog ka, sabi mo na work ka lang. Hindi, seryoso. Hindi kami monitored. Wala nagbabantay sa amin. Wala kayong mismong designated spot. Tama? Meron designated spots, pero parang bahala ka, umalis ka. Ang kakain ka, yun na yun. Kasi parang ang stand lang namin is yung mga kiosk sa mga... yung tabi ng escalator. Tabi ng escalator. Yung mga bilihan ng mga techno, yung mga cellphone na sila, swap, cellphones, screen protectors, mga ganun. Yun ang unang job ko. 2 months siguro nag-last, then wala na, parang next na, parang di masyado mababa. Hanap ako ng work noon kasi nga baby on the way. So syempre ano ba ako, 5th year pa nag-stop. Di ko 5th year ako nag-stop. 5th year, then design na lang kulang, isang thesis o 2 ata thesis na kulang na lang, then graduate na. Pero struggling. Nahiya naman kumuha sa parents ko ng parang pang-fun pa doon. So, tapos ko na siya at my own pace na siguro. Parang yun na naman 2 siguro. Parang wala na iwan na minors. Kaya okay lang yun. Major na lang talaga nakaiwan. Major na talaga men. Yun na talaga. So, parang tapos ko sa ibang school or anything. Depende na lang kung itutuloy pa. Kasi parang nakatamad somehow eh. Parang mahirap sa part mo na ang hirap na mag-decide sa time ngayon. Men. Ang hirap pa yun. Siguro parang hindi ko kasi makay kung tuloy ko pa ba, parang worth it pa ba. Alam ko masaya siya at
along the way since nagsap ako fifth year. Pero parang feeling ko na nakuha ko lang sa college is yung sadly yung parang sa tawag dito sa cliche anime. Ano yun? Na? Inadjust ko lang yun. Input. Ikaw yun. Sinara ko yung mic mo, no? Nagsasalita pa ba ako? Ang ingay na to. Ingay naman nito. Panira. Ayun. Pero yun nga, parang parang yung magic lang ng college is yung friends along the way. It's the friends along the way. Wait lang. Natakot ulit ako. Check ko lang ulit yung camera. Alam ko lang pindot ko eh. Yeah, edit ko na lang ulit. Wait lang. May talaga yung parang na-save ba ako ng game? Kailangan natin ng mirror sa likod. Di ba kami parang doon lang yung parang, save ko ba? Save ko ulit. Save ko ba talaga? Paulit-ulit Isa pa ulit. Sa likod lang ng ulo ng pag-isip natin. Ang hirap kasi kaya ginawa ko lang. Pero yun nga, parang yung magic ng college for me is yung friends along the way lang. Pero yung experience, it's always the friends that we made along the way. Hindi, parang cliche storytelling to yun na parang, saan yung treasure? Ano yung nakuha namin dito? Yung mga friends na napulot mo papunta dito. Yun yung One Piece. Joke lang. Huwag natin. Sige. Na kayo. Ako na-glove na ako. Game na ako. Hindi. Parang after nyo gumraduate, may mga naiwan, may mga nagstay kasi nga mga left subjects. Pero, wala yung magic after nyo mawala. Yung mga nakasama ko lang dun is parang classmates ko lang. Batchmates ko lang, ganyan. Pero, di ko masabing parang di ko masabing tutulungan kami, di ko masabing parang andyan sila for us. Parang andyan lang sila para magsabi na ito yung assignment, ito yung papagawa, ito yung papasa. Pero yung parang, uy pre, tapos ka na ba sa ganito? Wala nang update. Pre, nagawa mo na ba yung ganyan? Wala na. Wala na rin yun. It's from the start. Kasi wala man talaga ako nakasama na parang yung sa batch natin na parang at daming mag-help out along the way. Pero parang yung yung parang yung essence lang siguro ng friendship parang hindi ko makita. Parang kasama ko lang. Kasama lang sila. Hanggang nandun lang. Hanggang ka-block ko lang, ka-section ko lang. Pero di ko nakita na parang kasama ko along the way. Yung parang, pre, graduate na tayo, akit na yung stage, ganyan pre, okay ito pre, onting apak na lang. Wala, parang siguro may mga sila Nisi, sila Janelle, yun sila hopefully na parang nakasama ko throughout yung pag-graduate nyo. Pero parang parang sila na lang yung mga friends ko. After nun, wala na ibang kausap, wala na ibang kasama. Parang, wala si na Josh, wala si na Rai, wala si na LD, Raquel and all. Parang kulang. So parang, yung may nag-look back pa ako na, hindi ito yung course for me. Like, in nag-solo na ginagawa ko yung mga usual pinapagawa, research, yung about sa thesis, per one subject, and bakit yun yung gusto mo. Wala. Parang hindi na talaga. Yung magic talaga na wala na nung wala kayo. So after pa nun, ayun yung parang, siguro hindi muna. So work-wise, the usual, it's convenient kasi okay naman makapasok. Went to call center. Kaya mostly, kailangan mo na talaga magaling mag-English, magaling diction mo, kaya mong gumawa ng sentence ng maayos. Kasi maayos, kakausap ka talaga ng mga Amerikano. Like, madaming situations na matatest ka talaga na parang, sagutin ko kaya ito ng malala. Pero hindi. Sadly enough, wala talaga. Part siya ng job na magugustuhan mo na lang along the way. Pero, rather na architecture, mas nagustuhan ko siya kasi mas nakakausap ng madaming tao. Mas nababroaden yung language ko. Pero, I'd like to continue architecture na lang siguro kasi simulan ko na. Yung parang ganung feeling. Na rin nandun pa rin yung ideas At saka parang siguro feeling ko refresher lang, kaya ko naman siguro. Parang yung passion din siguro na parang at least mas-start ko siya ulit kung magsisimula ako. And thesis na kasi papasokin ko agad. Di na yung unang-una. Siguro mahirap lang
na ano ba, di naman na stock. Nag-stay naman sa work ko kasi same sa'yo. Nagustuhan ko rin kasi yung tao along the way. Kasi 2 years ko na siyang ginagawa. 2 years mo rin nakasama yung mga nandoon. Oo. Oo, pero syempre wala kasing permanent sa call centers eh. Like, nabasa ko yun sa pages na walang permanent sa call center. Akala ko na ikaw, aalis ka rin. Ilipat ka rin ng ibang centers. Syempre, greener pasture, better sweldo, and more opportunities. Oo, matik yun na ililipat ka for better opportunities naman talaga. Pero what they meant as wala permanente sa call centers is literal na kahit nandyan ka lang, lahat na sa paligid mo nagbabago na. Nagbabago yung metrics, schedule, team. So parang walang paulit-ulit sa mukha mo lagi. Oo, sige, syempre performing kayo, maganda yung naging output nyo. Pero once na nagka-loko-lokohan sa site, nagkaroon ng problema sa ganito, sa client, jumble kayo agad yun. So, ikaw, doon ka sa team 1, ikaw sa team 2 ka na, yung friend mo ngayon na barkada mo, iba na yan, ito na yung team mo ngayon. Nakalipat na ako na 5 times ng team. So, parang, may sepangs ka na parang, ito na ba yun? Ang problema na malipat ka ng team. Parang sasabihin naman yung ibang tao dyan na team lang naman yan. Like parang tao pa rin yan nakakausapin mo, kakakalubilo mo. Pero it's tiring na iba na naman. Parang panibagong pakilala na naman. Panibagong relationship naman sa taong to. Pero hindi naman kami yung call centers na misjudge ko rin siya na parang every team parang ako si Jan, yung team nyo magaling. Hindi pa rin wala. Pag nilipat ka ng team, wala, work ka na lang talaga. Hanggang sa kausapin mo sila, manghingi ka ng tulong. Then dun na. Magulat ka, nag-sum up na lang kayo bigla. Oh man, parang ang bilis na parang bilis ng transition. Di mo alam na parang kausap ka lang, tatanong-tanong ka lang na pare anong gagawin dito? Anong gagawin sa account na to? I-transfer ko ba ito sa ibang department? So mamaya, pare paabot nga nung yung yakini ko diyan, paabot nga nung yung tuna roll, yung ganun na. Kasi sobrang bilis ng pacing talaga niya. Na kahit ako nagugulat ako na parang 2 years na ako dito. Tapos, everyday ng workload ko, parang lagi ko inisip na, kaya ko pa ba? Pre, uwi ako ng bahay. It's either kulang ako sa tulog o uwi ako ng bahay na puro tulog ako. Pala iba schedule mo. Man. Tapos, iba yung workload mahirap minsan. Kasi, sanay ka ng 8 p.m. to ganito, 8 to 5. Then, hindi kayo nakapag-perform ng maayos, pasok nyo 2 p.m. onwards, 2 a.m. onwards na. So parang graveyard ka na. And na-experience kayo ng madaming beses kasi mostly bottom yung team namin, hindi ka nakapag-perform, hindi kami nakapagbenta ng maayos, walang sales. So parang kami yung huli pipili na schedule. So ito 2 to 11. 2 to 10. Uwi ka mainit na. Pero so far, good naman. Isweldo, like, tumagal naman na ako, so doable. Yeah, doable na siya. Okay siya kasi from bakaran ako, mawa yung work, bike lang, okay na. Hindi na, so pamasahe ko, wala. Wala na, Pagkain ko, depende kung kumain. At saka madami ng food stalls dun. May pantry naman kami. So at least, hindi naman sa MOA. May pantry kami mismo sa office namin. So parang 50 pesos busog ka na, ganyan. Pero iba pa, pag kakain ka sa MOA. So kakain ka sa MOA or sa mga food stalls sa baba, yung mga Jollibee, Burger King, McDo, makakagastos ka 200 per day. Pa syempre, ang mindset mo na siguro sweldo ko parang isusumahin, parang per day ko ata 1-1. So parang every time na kakain ka, 1 minus ganito, minus ganyan. Papaisip ka sa gastos. Papaisip ka na sa gastos. Which is before, hindi mo isipin kasi, mama, yung allowance ko po, papa, yung allowance ko, yung baon ko. Ikaw ba, magkano ba yung baon mo per week? Since, from college, elementary to college, kung recall mo pa. Elementary, pagkakalala ko hanggang grade 3, 20 pesos. Grade 4 to 6, 50 pesos. Tapos,
Oh. English ka? Oh, English. Bakit? Tapos high school, isa 100, 200. Hindi ko sure eh. Hindi ko maalala. Tingin ko 100 lang. Biyahe ka ba? Hindi, nalakad ko lang. Sandaan? High school. Oh, lakad lang. 10 minutes. Sandaan? Nandun na ako. Baka mo sandaan? Tas, minsan may baon din ako na pagkain. So, juice lang ako sa high school. Okay. Or, pag may training, mapapabili ako ng malaking inumin. At training kasi. Oh. Varsity. 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 Yan. ESMA represents. ESMA represents from third year to fourth year. Oh, year yun? Tama. Kasi first year, second year, club lang eh. Parang high-Q. I was gagawa ng third year, fourth year, ganun. No, kinuha lang ako bigla. Gusto mo? Josh, pasok ka. Varsity. Sabi nung coach nung time na yun. Kung lang? Yeah. Paano yun? Imposible naman walang pinili doon. May background naman ako, kaya nakita rin sa club. Paano ba? May salaan ba yun? Sinala ba kayo na parang, ito magaling to sa ganito? May tryouts, tas kapag kukunin, hindi kukunin. Pero kapag nakita naman may potential, yun, doon ako kinuha. Ako pa. Ikaw na lang pa eh. Gusto mo ba? Table na. Lalo ka, di ba? Tapos yun. Ano pa ba? College. 150. Biyahe na eh. 150, biyahe na. 150 per day kasi nga nag-LRT tayo. Tapos baon pa sa mismong university. Tapos nung time ng, I think, third year, dun yung mataas yung naging baon ko. Makapal yung ate ko eh. Loaded si sana ate nun. Ate. Parang naging, hindi naman sa buong ano yun. Sakto lang. Sa buong year. Nangyari lang parang 2 months. Sa 2 months na yun, naging 5K per month. Nabawasan na-adjust. Di ko naman ako magkano. 3K per month, ganun. Na-adjust hanggang doon. Paano binigay sa'yo? Ano siya? Monthly binigay? Oo na, binigay? ako na bahala. Okay. So, pwede kong tipirin or one time big time. Pwede yung pagkain. Ano ba wala mo? Next day, taray sa kyo. Grabe yun, may mga so, allowance based ka na pala before. Kaya nga may time na inaya kita bumili ng sapatos. Tara. Oh, grabe yun. Game mo doon. Sabi ko, tara mas gimbal, sumahan ko bumili ng sapatos. Loaded to Lapag ng 4K sa sapatos, no? Alam ko ba yun, yung native yung na testing native kulay ko, blue, navy blue. Oo, tapos di ko na ginagamit ngayon. Sana pala nag-Stan Smith na lang ako. Oo. Kung nag-Stan Smith ka, hindi, kung nag-Stan Smith ka naman, baka nawasak mo siya hanggang ngayon. Kasi gamit mo yun pa rin siya. Pero kasi it's either, may papipiliin tayo na naman kasi, yung time na yun, exotic. Sino ba naman gumagamit? Wala naman ako ibang kilalang gumagamit ng native. Ako na lang. Tawa ko dun nung... buhay pa nga yung store eh. Andyan ba? Andyan pa yung sapatos ko, di ko lang ginagamit. Durug-durug na tignan eh. Hater. Hindi, siguro, natawa lang ako dun pre. Nung, hindi ko masabi kasi sa'yo nun. Kasi, sinama mo ako nun eh. Libre mo ako nun eh. Baka mamaya, pag may kinoment ako, kang sumama. Ako lang uwi. Wala ka dyan. Okay. Nung nakita ko yung sapatos, parang... Sure ka, Joy? Oh, yun talaga! Yun talaga. At isip ko parang, ganda pre. Okay pre. Mabait yung nagtinda sa atin pre. Sila kayo nga rin, ginadyo eh. On the spot pagkakita niya. Siguro pa siyang yung Crocs na, what are those? Bakit ba? Exotic. Para kasi siyang, ang tawag dun, yung sapatos sa loob ng sapatos. Kasi alam ko, parang foam lang siya. Foam siya sa loob, tapos parang may soft plastic sa labas na ewan. Sabi ko parang soft rubber yun na nakahulma ko. It's comfort. Maganda yung pagkatao niya. Ay, may good choice yung sapatos na piliin kanyang owner. Big mistake. At least alam ngayon, di ka mag-native. Di ka mag-native. Unless na i-sponsor ka na native.
sponsor tayo ni Bessie. Gusto ko tayo. Ano yun? Huh? Sa ibang bansa. Ay, gusto ko alam yung play. Ano naman yun? Hindi sana Waterproof. Nissan. Baka naman, Nissan. Magtawag na tayo kahit sino pa. Ano? A6. Isig, baka naman, ano eh. Uniqlo, baka naman, Uniqlo. Ito nga rin okay lang din to eh. Oh, di ba kasi, Uniqlo. ukay-ukay pre. Is the best. Sige, sabi, Lalo na sa for someone na adulting ka, dude. titipid-tipid tayo. Tapos biglang nalaman ko na lang gumastos na ako ng worth 300 na damit. Ganun. Sama-sama. Okay yun, sama-sama. Oo, sama-sama. Hindi isa. Sama-sama, okay. Pero, Rather, the day before, nakatatlong t-shirt ako ng Saan? Uniqlo. yung magkano po yung magkano? Isang 8.9, isang 7.9, dalawang 7.90. Tapos isa 500 something, 600. Okay na. So, sa tingin mo sa... The following day, nag-okay na lang si Loco. Please. Fair change. Meron ba kayo dyan mga damit? At least, may dalawa akong Haikyuu t-shirt. Okay, sige. Tanggap ko yun. Worth it. Hike yun eh. Worth it. Di tayo nakanood ng movie, daan natin sa t-shirt. Hindi, ano naman. May... Tsaka may basbas ni Shai. Ano yan? Zero spent doon. Walang ano yan. Walang bahid sa wallet mo yun. Kaya okay lang. Okay, hinata. Anong gusto mo ha? Gusto mo ba Ay, hindi! Hindi kasi kinunting yung Ano? hike na Figma na yan eh. Pero kung kinunting yan, baka mas mapagastos ako kasi. Merong ano, may maliliit. Tawag dun. Yung... Nendoroid na Haikyuu. Oo, meron nga. Yun, abot kaya yun, pero delikado yun kasi 2K per piece. Tapos, ang dami yung release na variant sa Nendoroid. Meron ba si Hoshiyumi tsaka si ano? Hindi ko na yun. Yung sabi ko sa'yo, puti buhok. Hindi, pasok sa'yo yun na. Puti. Hindi, joke lang ako pati mo. Ako si Ivan eh. Ako si... Dalawa yung ano? Dalawa yung... Kambal? Yung kambal. Hindi ko nakilala, pero meron. Ayan, yung blonde. Alam ko meron. Meron. Ang alam ko lang Kailan dalawa yung gusto kong characters ng Haikyuu? Kasi magaling sila. Tapos, medyo mayabang sila onte. May angst sila. Kasi alam nila magaling sila eh. It me. Wow! That me. Diba? Oo nga, no? Ang describe ko parang, oo nga, no? That Oo nga, me. no? The yabang part. Sa magaling part. Naides. Ayos lang. Yung, sakto lang. Doable. Ang problema lang dun yung ano, yung... Hoy, di matangkad si Hoshiyumi. Nag-volleyball sila, pre. May rason kaya ba ping-pong na tayo. Sa bagay. Anong lang? Next episode. Episode 4. Joshi. Ako si Basti. Next episode, abakan nyo. Thank you. Bye-bye. Bye.